Greetings, dear learners. Get ready to immerse yourselves in a captivating voyage of knowledge and delight within this video. Our destination? A comprehensive exploration of the 10 facets of sociology of crimes and ethics, expertly dissected through the lens of Criminology Board Exam Reviewer Set 5A. Prioritize your well-being, and may divine blessings grace your path ceaselessly. Join us with enthusiasm on the Enlightening Odyssey, hosted by the Teacher Lumaban YouTube channel. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. What is the legal doctrine preventing unemancipated children from suing their parents? Letter A. Parens Patriae Doctrine. Letter B. Equal Protection. Letter C. Family Immunity Doctrine. Letter D. Poisonous Tree Doctrine. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is C. Family Immunity Doctrine. Ang tamang sagot ay C. Family Immunity Doctrine. Explanation. Paliwanag. The Family Immunity Doctrine is a legal principle that historically prevented unemancipated, dependent, children from suing their parents for injuries caused by the parents' negligence or wrongful actions. This doctrine was based on the idea that the family unit should be protected from internal legal disputes and that allowing such lawsuits could disrupt family harmony. Ang Family Immunity Doctrine ay isang legal na prinsipyo na makasaysayang pumihil sa hindi pinalaya, depende, ng mga bata sa pagdemanda sa kanilang mga magulang para sa mga pinsalang dulot ng kapabayaan o maling aksyon ng mga magulang. Ang doktrinang ito ay batay sa ideya na ang unit ng pamilya ay dapat protektahan mula sa mga panloob na legal na hindi pagkakaunawaan at na ang pagpayag sa mga naturang demanda ay maaaring makagambala sa pagkakasundo ng pamilya. The other options are not directly related to this particular legal doctrine. Ang iba pang mga opsyon ay hindi direktang nauugnay sa partikular na legal na doktrinang ito. A Parens Patriae Doctrine. This doctrine refers to the state's role as a protector and guardian of individuals who cannot protect themselves, such as minors and individuals with mental disabilities. It is not specifically about preventing children from suing their parents. Doktrina ng Parens Patriae. Ang doktrinang ito ay tumutukoy sa tungkulin ng Estado bilang isang tagapagtanggol at tagapag-alaga ng mga individual na hindi kayang protektahan ang kanilang sarili, tulad ng mga menor de edad at mga individual na may kapansanan sa pag-iisip. Hindi ito partikular na tungkol sa pagpigil sa mga bata sa pagdemanda sa kanilang mga magulang. B. Equal Protection. Equal protection is a constitutional principle that ensures that individuals are treated equally under the law. It deals with preventing discrimination and ensuring fairness in legal treatment but is not about preventing children from suing their parents. Pantay na proteksyon. Ang pantay na proteksyon ay isang prinsipyo sa konstitusyon na tumitiyak na ang mga individual ay pantay na tinatrato sa ilalim ng batas. Ito ay tumatalakay sa pagpigil sa diskriminasyon at pagtiyak ng pagiging patas sa legal na pagtrato ngunit hindi tungkol sa pagpigil sa mga bata sa pagdemanda sa kanilang mga magulang. The Poisonous Tree Doctrine. The Poisonous Tree Doctrine is a legal concept in criminal law. It states that evidence obtained illegally or through violations of constitutional rights is tainted, poisoned, and should be excluded from being used against a defendant in court. It is not related to preventing children from suing their parents. Doktrinang Puno ng Lason. Ang doktrina ng puno ng lason ay isang legal na konsepto sa batas ng kriminal. Ito ay nagsasaad na ang ebidensyang nakuha sa ilegal na paraan o sa pamamagitan ng mga paglabag sa mga karapatan sa konstitusyon ay may bahid, poison, at dapat na hindi kasama sa paggamit laban sa isang nasasakdal sa korte. Wala itong kinalaman sa pagpigil sa mga bata sa pagdemanda sa kanilang mga magulang. The correct answer, in this case, is the Family Immunity Doctrine, which historically limited children's ability to sue their parents for certain legal claims. It's important to note that legal doctrines can change over time due to evolving legal perspectives and societal changes. Ang tamang sagot sa kasong ito ay ang Family Immunity Doctrine, na dati nang naglimita sa kakayahan ng mga bata na aidmanda ang kanilang mga magulang para sa ilang legal na claim. Mahalagang tandaan na ang mga legal na doktrina ay maaaring magbago sa paglipas ng panahon dahil sa mga umuusbong na legal na pananaw at mga pagbabago sa lipunan.
What is the legal doctrine holding parents liable for injuries caused by a child's negligent driving or other actions? Letter A. Family Purpose Doctrine. Letter B. Family Immunity Doctrine. Letter C. Parens Patriae Doctrine. Letter D. None of the above. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is, a family purpose doctrine. Ang tamang sagot ay, a doktrina sa layunin ng pamilya. Explanation. Paliwanag. The family purpose doctrine, also known as the family car doctrine or family automobile doctrine, is a legal principle that holds the owner of a vehicle responsible for the negligent actions of a family member who is using the vehicle with the owner's permission. This doctrine is based on the idea that the owner of a vehicle, who provides it for the general use and benefit of their family, should also bear the responsibility for any harm caused by that vehicle's use. Ang doktrina sa layunin ng pamilya, na kilala rin bilang doktrina sa sasakyan ng pamilya o doktrina ng sasakyan ng pamilya, ay isang legal na prinsipyo na pinapanagutan ang may-ari ng sasakyan para sa mga kapabayaang aksyon ng isang miyembro ng pamilya na gumagamit ng sasakyan ng may pahintulot ng may-ari. Ang doktrinang ito ay batay sa ideya na ang may-ari ng sasakyan, na nagbibigay nito para sa pangkalahatang paggamit at benepisyo ng kanilang pamilya, ay dapat ding managot sa anumang pinsalang dulot ng paggamit ng sasakyang iyon. Under the family purpose doctrine, if a family member, typically a child, is driving a vehicle owned by another family member, and they are involved in a negligent act that causes injury or damage to a third party, the owner of the vehicle can be held liable for the resulting harm. This doctrine aims to ensure that victims of accidents caused by family members have a means to seek compensation from the person who has control over the vehicle. Sa ilalim ng family purpose doctrine, kung ang isang miyembro ng pamilya, karaniwang isang bata, ay nagmamaneho ng sasakyan na pagmamay-ari ng isa pang miyembro ng pamilya, at sila ay nasasangkot sa isang kapabayaang gawa na nagdudulot ng pinsala o pinsala sa isang third party, ang may-ari ng sasakyan ay maaaring may pananagutan sa resultang pinsala. Ang doktrinang ito ay naglalayong tiyakin na ang mga biktima ng mga aksidente na dulot ng mga miyembro ng pamilya ay may paraan upang humingi ng kabayaran mula sa taong may kontrol sa sasakyan. Let's briefly discuss the other options. Pag-usapan natin sandali ang iba pang mga opsyon. B. Family Immunity Doctrine. This doctrine refers to a legal principle that historically provided immunity to family members from lawsuits brought by other family members for personal injuries. However, this doctrine has been largely rejected in modern legal systems, and individuals can generally sue family members for negligence like they would with any other party. Doktrina ng family immunity. Ang doktrinang ito ay tumutukoy sa isang legal na prinsipyo na ayon sa kasaysayan ay nagbigay ng kaligtasan sa mga miyembro ng pamilya mula sa mga demanda na dinala ng ibang miyembro ng pamilya para sa mga personal na pinsala. Gayunpaman, ang doktrinang ito ay higit na tinanggihan sa modernong mga legal na sistema, at ang mga individual ay karaniwang maaaring magdemanda sa mga miyembro ng pamilya para sa kapabayaan tulad ng gagawin nila sa ibang partido. Si Parens Patriae Doctrine. This doctrine refers to the state's authority to intervene to protect the well-being of individuals who cannot protect themselves, such as minors or individuals with disabilities. It is not directly related to the liability of parents for injuries caused by their child's negligent actions. Parens Patriae Doctrine. Ang doktrinang ito ay tumutukoy sa awtoridad ng Estado na mamagitan upang protektahan ang kapakanan ng mga individual na hindi mapoprotektahan ang kanilang sarili, tulad ng mga menor de edad o mga individual na may mga kapansanan. Hindi ito direktang nauugnay sa pananagutan ng mga magulang para sa mga pinsalang dulot ng kapabayaan ng kanilang anak. D. None of the above. This option is not correct because the correct answer is A. The Family Purpose Doctrine. Wala sa nabanggit, ang opsyon na ito ay hindi tama dahil ang tamang sagot ay A. Ang Family Purpose Doctrine. Guardian ad litem means. Letter A. For the preceding. Letter B. Protection of child by the law. Letter C. Guardians of the little children. Letter D. Legal authority. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is A. For the preceding. Ang tamang sagot ay A. For the preceding.
The Latin phrase, guardian ad litem, literally means, guardian for the proceeding. It is a legal term used to refer to a person who is appointed by the court to represent the interests of a child or other person who is unable to represent themselves in a legal proceeding. The guardian ad litem is responsible for investigating the facts of the case and making recommendations to the court about what is in the best interests of the child or other person. Ang pariralang Latin na, tagapag-alaga ad litem, ay literal na nangangahulugang, tagapangalaga para sa pagpapatuloy. Ito ay isang legal na termino na ginagamit upang tukuyin ang isang tao na hinirang ng hukuman upang kumatawan sa mga interes ng isang bata o ibang tao na hindi kayang kumatawan sa kanilang sarili sa isang legal na paglilitis. Ang tagapag-alaga ng ad litem ay may pananagutan sa pag-iimbestiga sa mga katotohanan ng kaso at paggawa ng mga rekomendasyon sa korte tungkol sa kung ano ang pinakamabuting interes ng bata o ng ibang tao. The other choices are incorrect. Ang iba pang mga pagpipilian ay hindi tama. B. Protection of child by the law is not the literal meaning of the Latin phrase, guardian ad litem. However, it is a good summary of the role of a guardian ad litem, which is to protect the interests of a child in a legal proceeding. Ang proteksyon ng bata sa pamamagitan ng batas ay hindi ang literal na kahulugan ng Latin na pariralang guardian ad litem. Gayunpaman, ito ay isang magandang buod ng tungkulin ng isang tagapag-alaga ng ad litem na protektahan ang mga interes ng isang bata sa isang legal na paglilitis. C. Guardians of the little children is not the literal meaning of the Latin phrase, guardian ad litem. However, it is a close translation of the phrase. Ang tagapag-alaga ng maliliit na bata ay hindi literal na kahulugan ng pariralang Latin na tagapag-alaga ad litem. Gayunpaman, ito ay isang malapit na pagsasali ng parirala. D. Legal authority is not the literal meaning of the Latin phrase, guardian ad litem. However, a guardian ad litem does have legal authority to act on behalf of the child or other person they are representing. Ang legal na awtoridad ay hindi ang literal na kahulugan ng Latin na pariralang tagapag-alaga ad litem. Gayunpaman, may legal na awtoridad ang isang guardian ad litem na kumilos sa ngalan ng bata o ng ibang tao na kanilang kinakatawan. A court order gives an individual or organization legal authority over a child. A guardian of the person is usually an individual and the child is called a ward. A guardian of the estate is usually an organization, like a bank, which manages the property and assets of a child's inheritance. Guardians are usually compensated for their services. Letter A. Guardianship. Letter B. Order of authority. Letter C. In loco parentes. Letter D. Parens patriae. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is, a guardianship. Ang tamang sagot ay, a guardianship. Explanation. Paliwanag. Guardianship refers to the legal arrangement where an individual or organization is granted the authority and responsibility to care for and make decisions on behalf of a child or an individual who is unable to care for themselves due to their age, incapacity, or other reasons. The guardian of the person has the legal right to make decisions regarding the child's upbringing, education, healthcare, and general well-being. The guardian of the estate manages the child's property, finances, and assets. Ang guardianship ay tumutukoy sa legal na kaayusan kung saan ang isang individual o organisasyon ay binibigyan ng awtoridad at responsibilidad na pangalagaan at gumawa ng mga desisyon sa ngalan ng isang bata o isang individual na hindi kayang pangalagaan ng kanilang sarili dahil sa kanilang edad, kawalan ng kakayahan, o iba pang dahilan. Ang tagapag-alaga ng tao ay may legal na karapatang gumawa ng mga desisyon tungkol sa pagpapalaki, edukasyon, pangangalagang pangkalusugan, at pangkalahatang kagalingan ng bata. Ang tagapag-alaga ng ari-arian ang namamahala sa ari-arian, pananalapi, at mga ari-arian ng bata. Let's briefly explain why the other choices are incorrect. Ipaliwanag natin ng maikli kung bakit mali ang iba pang mga pagpipilian. B. Order of authority. This term does not accurately capture the concept described in the passage. The term order of authority doesn't specifically denote the legal arrangement of guardianship as described in the passage. Order of authority, ang terminong ito ay hindi tumpak na nakuha ang konsepto na inilarawan sa CP. Ang terminong order ng awtoridad ay hindi partikular na tumutukoy sa legal na pagsasaayos ng pangangalaga tulad ng inilarawan sa CP.
See in loco parentes, this Latin term means in the place of a parent and is often used to describe a legal doctrine where an individual or entity assumes the responsibilities and rights of a parent in certain situations, such as a school's responsibility over students. While related, it does not encompass the full scope of legal authority and responsibilities described in the passage. Sa loco parentes, ang salitang Latin na ito ay nangangahulugang, sa lugar ng isang magulang, at kadalasang ginagamit upang ilarawan ng isang legal na doktrina kung saan inaako ng isang individual o entity ang mga responsibilidad at karapatan ng isang magulang sa ilang mga sitwasyon, tulad ng responsibilidad ng isang paaralan sa mga mag-aaral. Habang nauugnay, hindi ito sumasaklaw sa buong saklaw ng legal na awtoridad at mga responsibilidad na inilarawan sa CP. De parens patriae, this is another legal Latin term that refers to the state's power to intervene and act as a guardian for individuals who are unable to care for themselves, such as minors or individuals with disabilities. While related to the concept of guardianship, it is not the term used to describe the specific legal arrangement described in the passage. Parens patriae, ito ay isa pang legal na termino sa Latin na tumutukoy sa kapangyarihan ng Estado na mamagitan at kumilos bilang isang tagapag-alaga para sa mga individual na hindi kayang pangalagaan ang kanilang sarili, tulad ng mga menor de edad o mga individual na may mga kapansanan. Bagamat nauugnay sa konsepto ng guardianship, hindi ito ang terminong ginamit upang ilarawan ang partikular na legal na kaayusan na inilarawan sa CP. In summary, the term guardianship accurately represents the legal arrangement where an individual or organization is granted authority over a child's well-being and property, as explained in the passage. Sa buod, tumpak na kinakatawan ng terminong guardianship ang legal na kaayusan kung saan ang isang individual o organisasyon ay binibigyan ng awtoridad sa kapakanan at ari-arian ng isang bata, gaya ng ipinaliwanag sa CP. Teachers, administrators, and babysitters who are viewed as having some temporary parental rights and obligations are considered. Letter A. Guardianship. Letter B. Order of authority. Letter C. In loco parentes. Letter D. Parens patriae. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is, C. In loco parentes. Ang tamang sagot ay, C. Sa loco parentes. Explanation. Paliwanag. In loco parentes, is a Latin term that translates to, in the place of a parent. It refers to the legal concept where individuals or institutions, such as teachers, administrators, and babysitters, take on some of the temporary rights, responsibilities, and duties that are typically associated with a parent. This concept allows them to act in a parental role to some extent, particularly in situations where they are responsible for the care and well-being of children or individuals who are not their biological children. Ang in loco parentes ay isang Latin na termino na isinasalin sa lugar ng isang magulang. Ito ay tumutukoy sa legal na konsepto kung saan ang mga individual o institusyon, gaya ng mga guro, administrador, at babysitter, ay nagsasagawa ng ilan sa mga pansamantalang karapatan, responsibilidad, at tungkulin na karaniwang nauugnay sa isang magulang. Ang konseptong ito ay nagpapahintulot sa kanila na kumilos sa isang tungkulin ng magulang sa ilang lawak, partikular sa mga sitwasyon kung saan sila ay may pananagutan para sa pangangalaga at kapakanan ng mga bata o mga individual na hindi nila biolohikal na mga anak. Let's briefly explain the other choices. Ipaliwanag natin ng maikli ang iba pang mga pagpipilian. A guardianship. Guardianship refers to a legal arrangement where an individual or entity is given the legal authority and responsibility to care for and make decisions on behalf of a person, often a minor or someone who is incapacitated. Guardianship. Ang guardianship ay tumutukoy sa isang legal na kaayusan kung saan ang isang individual o entity ay binibigyan ng legal na awtoridad at responsibilidad na pangalagaan at gumawa ng mga desisyon sa ngalan ng isang tao, kadalasan ay isang menor de edad o isang taong walang kakayahan. B. Order of authority. This is not a recognized term in the context of temporary parental rights and obligations. It does not accurately describe the concept presented in the question. Order of authority, ito ay hindi isang kinikilalang termino sa konteksto ng pansamantalang mga karapatan at obligasyon ng magulang. Hindi ito tumpak na naglalarawan sa konseptong ipinakita sa tanong.
De parens patriae. Parens patriae is a legal doctrine that grants the state the authority to act as a parent for individuals who are unable to care for themselves, such as minors or individuals with mental disabilities. It is often used in cases where the state intervenes to protect the best interests of those individuals. Parens patriae. Ang parens patriae ay isang legal na doktrina na nagbibigay sa estado ng awtoridad na kumilos bilang isang magulang para sa mga individual na hindi kayang pangalagaan ang kanilang sarili, tulad ng mga menor de edad o mga individual na may kapansanan sa pag-iisip. Madalas itong ginagamit sa mga kaso kung saan ang estado ay nakikialam upang protektahan ang pinakamahusay na interes ng mga individual na iyon. In summary, the correct answer is C in loco parentes, as it accurately describes the situation where teachers, administrators, and babysitters assume temporary parental rights and obligations while caring for children. Sa buod, ang tamang sagot ay C in loco parentes dahil tumpak nitong inilalarawan ang sitwasyon kung saan ang mga guro, administrador, at babysitter ay umaako ng mga pansamantalang karapatan at obligasyon ng magulang habang inaalagaan ang mga bata. What is the legal doctrine establishing the parental role of the state over the welfare of its citizens, especially its children? Letter A. Guardianship. Letter B. Order of authority. Letter C. In loco parentes. Letter D. Parens patriae. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is, De parens patriae. Ang tamang sagot ay, De parens patriae. Explanation. Paliwanag. The legal doctrine that establishes the parental role of the state over the welfare of its citizens, particularly its children, is known as parens patriae. This Latin term translates the parent of the country, or father of the country. It refers to the inherent power and authority of the state to protect and intervene on behalf of individuals, particularly those who are unable to protect themselves, such as children or individuals with mental disabilities. Ang legal na doktrina na nagtatatag ng papel na magulang ng estado sa kapakanan ng mga mamamayan nito, partikular na ang mga anak nito, ay kilala bilang parens patriae. Ang salitang Latin na ito ay isinasalin sa magulang ng bansa o ama ng bansa. Ito ay tumutukoy sa likas na kapangyarihan at awtoridad ng estado na protektahan at mamagitan sa ngalan ng mga individual, partikular sa mga hindi kayang protektahan ang kanilang sarili, tulad ng mga bata o individual na may kapansanan sa pag-iisip. Parens patriae allows the state to act in the best interests of its citizens, especially when those citizens are minors or otherwise vulnerable. This doctrine gives the state the authority to step in and provide care, protection, and support when parents or guardians are unable or unwilling to do so. It often comes into play in cases involving child welfare, custody disputes, and matters related to the well-being of individuals who cannot make decisions for themselves. Ang parens patriae ay nagpapahintulot sa estado na kumilos para sa pinakamahusay na interes ng mga mamamayan nito, lalo na kapag ang mga mamamayang iyon ay mga menor de edad o kung hindi man ay mahina. Ang doktrinang ito ay nagbibigay sa estado ng awtoridad na pumasok at magbigay ng pangangalaga, proteksyon, at suporta kapag ang mga magulang o tagapag-alaga ay hindi kaya o ayaw na gawin ito. Madalas itong pumapasok sa mga kaso na kinasasangkutan ng kapakanan ng bata, mga hindi pagkakaunawaan sa kustodiya, at mga bagay na nauugnay sa kapakanan ng mga individual na hindi makakagawa ng mga desisyon para sa kanilang sarili. The other options. Ang iba pang mga pagpipilian. A guardianship. Guardianship refers to the legal arrangement where a person is appointed to make decisions for and take care of another individual, usually someone who is underage or incapacitated. While related, guardianship specifically involves a designated guardian assuming responsibility for another person's well-being, whereas parens patriae is a broader legal concept. Ang guardianship ay tumutukoy sa legal na kaayusan kung saan ang isang tao ay itinalaga upang gumawa ng mga desisyon para sa at pangalagaan ng isa pang individual, kadalasan ay isang taong menor de edad o walang kakayahan. Bagamat nauugnay, partikular na kinasasangkutan ng guardianship ang isang itinalagang tagapag-alaga na umaako ng responsibilidad para sa kapakanan ng ibang tao, samantalang ang parens patriae ay isang mas malawak na legal na konsepto. B. Order of authority. This term doesn't directly relate to the legal doctrine in question. It's not a recognized term in this context.
Order of authority, ang terminong ito ay hindi direktang nauugnay sa legal na doktrinang pinag-uusapan. Ito ay hindi isang kinikilalang termino sa kontekstong ito. See in loco parentes, this Latin term translates the in the place of a parent. It refers to the legal principle that allows individuals or entities, such as schools or other institutions, to assume parental responsibilities and authority over children in their care. However, while related to the concept of parental roles, it is not the doctrine that establishes the state's role as a parent to its citizens, which is better represented by parens patriae. Sa loco parentes, ang salitang Latin na ito ay isinasalin sa lugar ng isang magulang. Ito ay tumutukoy sa legal na prinsipyo na nagpapahintulot sa mga individual o entity, tulad ng mga paaralan o iba pang institusyon, na umako sa mga responsibilidad at awtoridad ng magulang sa mga bata na kanilang pangangalaga. Gayunpaman, habang nauugnay sa konsepto ng mga tungkulin ng magulang, hindi ang doktrina ang nagtatatag ng tungkulin ng Estado bilang magulang sa mga mamamayan nito, na mas mahusay na kinakatawan ng parens patriae. The emergency, temporary custody by a child welfare agency, police agency, or hospital for reasons of imminent danger to the child is called. Letter A. Preventive detention. Letter B. Diversion. Letter C. Witness protection program. Letter D. Protective custody. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is, D. Protective custody. Ang tamang sagot ay, D. Protective custody. Explanation. Paliwanag. Protective custody refers to the emergency and temporary custody of a child by a child welfare agency, police agency, or hospital due to an immediate threat or danger to the child's well-being. This measure is taken to ensure the safety and security of the child while the situation is assessed and appropriate actions are determined. Ang proteksyon na kustodiya ay tumutukoy sa emerhensya at pansamantalang pag-iingat ng isang bata ng isang ahensya ng kapakanan ng bata, ahensya ng pulisya, o ospital dahil sa isang agarang banta o panganib sa kapakanan ng bata. Ginagawa ang panukalang ito upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng bata habang tinatasa ang sitwasyon at tinutukoy ang mga naangkop na aksyon. Let's briefly explain why the other choices are incorrect. Ipaliwanag natin ng maikli kung bakit mali ang iba pang mga pagpipilian. A preventive detention usually refers to the temporary holding of an individual to prevent potential harm or danger to themselves or others. It's often related to criminal justice processes and not specifically related to children's welfare. Preventive detention. Ang preventive detention ay karaniwang tumutukoy sa pansamantalang paghawak ng isang individual upang maiwasan ang potensyal na pinsala o panganib sa kanilang sarili o sa iba. Madalas itong nauugnay sa mga proseso ng hustisyang kriminal at hindi partikular na nauugnay sa kapakanan ng mga bata. B. Diversion. Diversion is a term used in the criminal justice system to refer to redirecting individuals away from the traditional court process and into alternative programs or interventions. It is not directly related to emergency custody of children. Diversion. Ang diversion ay isang terminong ginamit sa sistema ng hustisyang pangkrimen upang tumukoy sa pag-redirect ng mga individual mula sa tradisyonal na proseso ng hukuman at sa mga alternatibong programa o interbensyon. Hindi ito direktang nauugnay sa emergency custody ng mga bata. See Witness Protection Program. A witness protection program is designed to provide safety and security to individuals who are witnesses in criminal cases and might be at risk. This is not specific to children and doesn't involve the temporary custody of children due to imminent danger. Programa sa proteksyon ng saksi. Ang programa sa proteksyon ng saksi ay idinisenyo upang magbigay ng kaligtasan at seguridad sa mga individual na saksi sa mga kasong kriminal at maaaring nasa panganib. Hindi ito partikular sa mga bata at hindi kasama ang pansamantalang pag-iingat ng mga bata dahil sa napipintong panganib. In summary, the emergency, temporary custody of a child due to imminent danger is called protective custody, making option D the correct choice. Sa kabuuan, ang emergency, pansamantalang pag-iingat ng isang bata dahil sa napipintong panganib ay tinatawag na proteksyong pag-iingat na ginagawang tamang pagpipilian ng opsyon D. What is the legal doctrine granting custody to the parent to whom the child feels the greatest emotional attachment? Letter A. Psychological parent. Letter B. Maternity.
Letter C. Paternity. Letter D. Parental selection. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is, a psychological parent. Ang tamang sagot ay, a psikolohikal na magulang. Explanation. Paliwanag. The legal doctrine you're referring to is often known as the psychological parent doctrine. This doctrine recognizes that in some cases, a child may have developed a strong emotional attachment to a known biological parent or caregiver, and it suggests that the best interests of the child might be served by maintaining the established psychological parent-child relationship, even if there is no biological or legal connection. Ang legal na doktrinang tinutukoy mo ay kadalasang kilala bilang doktrinang psychological parent. Kinikilala ng doktrinang ito na sa ilang mga kaso, ang isang bata ay maaaring magkaroon ng isang malakas na emosyonal na attachment sa isang hindi biolohikal na magulang o tagapag-alaga. At ito ay nagmumungkahi na ang pinakamahusay na mga interes ng bata ay maaaring maibigay sa pamamagitan ng pagpapanatili ng itinatag na psikolohikal na relasyon ng magulang-anak kahit na kung walang biological o legal na koneksyon. This concept acknowledges the importance of emotional bonds and stability in a child's life and seeks to protect those relationships when making custody or visitation decisions. The psychological parent doctrine aims to prioritize the child's well-being and emotional needs. Kinikilala ng konseptong ito ang kahalagahan ng emosyonal na mga bono at katatagan sa buhay ng isang bata at naglalayong protektahan ang mga relasyong iyon kapag gumagawa ng mga desisyon sa pag-iingat o pagbisita. Ang doktrina ng psikolohikal na magulang ay naglalayong unahin ang kapakanan at emosyonal na pangangailangan ng bata. The other options explained. Ipinaliwanag ng iba pang mga opsyon. B. Maternity. Maternity refers to the biological motherhood of a child. Maternity. Ang maternity ay tumutukoy sa biological motherhood ng isang bata. C. Paternity. Paternity refers to the biological fatherhood of a child. Paternity, ang pagiging ama ay tumutukoy sa biolohikal na pagiging ama ng isang bata. D. Parental selection, this term doesn't correspond to a recognized legal doctrine. The closest concept might be related to the process of selecting a custodial parent, but it's not a standard term in family law. Pagpili ng magulang, ang terminong ito ay hindi tumutugma sa isang kinikilalang legal na doktrina. Ang pinakamalapit na konsepto ay maaaring nauugnay sa proseso ng pagpili ng isang custodial na magulang, ngunit hindi ito isang karaniwang termino sa batas ng pamilya. In the context of your question, the correct choice is a psychological parent. Sa konteksto ng iyong tanong, ang tamang pagpipilian ay a psikolohikal na magulang. A disposition requiring a defendant to pay damages to a victim. The law prohibits making it a condition of receiving probation. Poor families cannot be deprived of probation simply because they are too poor to afford it. Letter A. Bond. Letter B. Surety. Letter C. Restitution. Letter D. Protection money. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is C. Restitution. Ang tamang sagot ay C. Restitution. Explanation. Paliwanag. Restitution in the legal context refers to a court-ordered payment made by a defendant to compensate a victim for losses or damages they have suffered as a result of the defendant's actions. It is a way to restore the victim to the position they were in before the harm occurred, to the extent possible. This payment is separate from any fines or penalties that might be imposed as part of a criminal sentence. Ang pagsasauli sa legal na konteksto ay tumutukoy sa isang pagbabayad na iniutos ng hukuman na ginawa ng isang nasasakdal upang mabayaran ng isang biktima para sa mga pagkalugi o pinsalang dinanas nila bilang resulta ng mga aksyon ng nasasakdal. Ito ay isang paraan upang maibalik ang biktima sa posisyong kinalalagyan nila bago nangyari ang pinsala, hangga't maaari. Ang pagbabayad na ito ay hiwalay sa anumang mga multa o parusa na maaaring ipataw bilang bahagi ng isang kriminal na sentensya. The passage you provided highlights that the law prohibits making restitution a condition of receiving probation, as this could unfairly impact poor families. In other words, a person's inability to pay restitution should not be a reason to deny them probation if they are otherwise eligible.
Itinatampok ng CP na iyong ibinigay na ipinagbabawal ng batas ang paggawa ng pagsasauli bilang isang kondisyon ng pagtanggap ng probusayon, dahil ito ay maaaring hindi makatarungang makaapekto sa mahihirap na pamilya. Sa madaling salita, ang kawalan ng kakayahan ng isang tao na magbayad ng restitution ay hindi dapat maging dahilan upang tanggihan sila ng probusayon kung sila ay karapat-dapat. Let's briefly explain why the other choices are incorrect. Ipaliwanag natin ng maikli kung bakit mali ang iba pang mga pagpipilian. A bond is a financial arrangement where a person pays a certain amount of money to the court as a form of guarantee that they will appear in court as required. It is often used in criminal cases to ensure the defendant's presence at future court proceedings. Ang bono ay isang pinansyal na kaayusan kung saan ang isang tao ay nagbabayad ng isang tiyak na halaga ng pera sa hukuman bilang isang paraan ng garantiya na sila ay haharap sa korte kung kinakailangan. Madalas itong ginagamit sa mga kasong kriminal upang matiyak ang presensya ng nasasakdal sa hinaharap na paglilitis sa korte. Surety is a term used in the context of a surety bond, which is a type of contract where a third party, the surety, guarantees to fulfill a commitment made by another party if that party fails to meet their obligations. This is often seen in various legal and financial arrangements. Ang surety ay isang terminong ginamit sa konteksto ng isang surety bond, na isang uri ng kontrata kung saan ginagarantiyahan ng isang third party, ang surety, na tuparin ng isang pangako na ginawa ng ibang partido kung nabigo ang partidong iyon na matugunan ang kanilang mga obligasyon. Madalas itong nakikita sa iba't ibang legal at pinansyal na kaayusan. Protection money usually refers to a payment made to criminal organizations or individuals in exchange for supposed protection from harm or threats. It is not a legal term associated with court-ordered payments or penalties. Pera ng proteksyon, karaniwang tumutukoy ang pera ng proteksyon sa isang pagbabayad na ginawa sa mga organisasyong kriminal o individual bilang kapalit ng dapat na proteksyon mula sa pinsala o pagbabanta. Ito ay hindi isang legal na termino na nauugnay sa mga pagbabayad o parusa na iniutos ng hukuman. In summary, the correct answer in this context is C. Restitution, which is a form of court-ordered compensation to victims for damages they have suffered due to a defendant's actions. Sa buod, ang tamang sagot sa kontekstong ito ay C. Restitution, na isang anyo ng kabayaran na iniutos ng korte sa mga biktima para sa mga pinsalang dinanas nila dahil sa mga aksyon ng nasasakdal. An activity illegal when engaged in by a minor, but not when done by an adult. Examples include truancy, curfew, running away, or habitually disobeying parents. Letter A. Adult offenses. Letter B. Minor offenses. Letter C. Status offenses. Letter D. Stubbornness. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is C. Status offenses. Ang tamang sagot ay C. Status offenses. Explanation. Paliwanag. Status offenses refer to activities that are considered illegal only when committed by minors, individuals who are not of legal adult age, but are not considered offenses when done by adults. These offenses are related to the status of being a minor and often involve actions that may be indicative of youthful behavior, rebelliousness, or challenges in family or social environments. Ang mga status offense ay tumutukoy sa mga aktibidad na itinuturing na labag sa batas kapag ginawa ng mga menor de edad, mga individual na wala sa legal na pang-adultong edad, ngunit hindi itinuturing na mga pagkakasala kapag ginawa ng mga nasa hustong gulang. Ang mga pagkakasala na ito ay nauugnay sa katayuan ng pagiging isang menor de edad at kadalasang nagsasangkot ng mga aksyon na maaaring nagpapahiwatig ng pag-uugali ng kabataan, pagiging mapanghimagsik, o mga hamon sa pamilya o panlipunang kapaligiran. Examples of status offenses include truancy, skipping school, violating curfew, being out past a certain time, running away from home, or habitually disobeying parents or guardians. These behaviors are generally not illegal for adults because they are based on the unique challenges and characteristics of being a minor. Kabilang sa mga halimbawa ng mga paglabag sa katayuan ang pag-alis, paglaktaw sa paaralan, paglabag sa curfew, paglampas sa isang tiyak na oras, pagliyas sa bahay, o nakagawi ang pagsuway sa mga magulang o tagapag-alaga. Ang mga pag-uugaling ito ay karaniwang hindi labag sa batas para sa mga nasa hustong gulang dahil nakabatay ang mga ito sa mga natatanging hamon at katangian ng pagiging isang menor de edad. The other choices are not accurate explanations.
Ang iba pang mga pagpipilian ay hindi tumpak na mga paliwanag. Adult offenses, this refers to criminal activities that are illegal regardless of age, committed by adults. Mga pang-adultong pagkakasala, ito ay tumutukoy sa mga kriminal na aktibidad na ilegal anuman ang edad, na ginawa ng mga nasa hustong gulang. Minor offenses, this is not a recognized legal term for the type of offenses described. The term, minor offenses, could be misleading, as it might be interpreted as referring to minor criminal activities rather than activities specifically illegal for minors. Minor offenses, ito ay hindi isang kinikilalang legal na termino para sa uri ng mga pagkakasala na inilarawan. Ang terminong minor offenses ay maaaring mapanlinlang dahil maaari itong bigyang kahulugan bilang pagtukoy sa mga menor de edad na kriminal na aktibidad sa halip ng mga aktibidad na partikular na ilegal para sa mga menor de edad. Stubbornness, this term does not accurately describe the legal concept being discussed. Stubbornness is a personality trait and not a legal classification for certain actions. Katigasan ng ulo, ang katagang ito ay hindi tumpak na naglalarawan sa legal na konseptong tinatalakay. Ang katigasan ng ulo ay isang katangian ng personalidad at hindi isang legal na pag-uuri para sa ilang mga aksyon. In summary, the correct answer is C-status offenses, as it accurately captures the idea of activities that are illegal only when engaged in by minors due to their status as minors. Sa buod, ang tamang sagot ay C-status offenses, dahil tumpak nitong nakukuha ang ideya ng mga aktibidad na labag sa batas kapag ginagawa ng mga menor de edad dahil sa kanilang katayuan bilang mga menor de edad. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. I hope you enjoyed and learned something new from our topic on criminology, sociology of crimes and ethics. If you learned something from this video, please give this video a thumbs up. Don't forget to share this video with your friends. If you have comments, questions, or suggestions, you can leave a message in the comment section below. Thank you very much for watching my videos. Hoping that we meet again in my next video, and God bless you always. It is the Teacher Lumaban YouTube channel.